Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po mga Airsoft, good day sa inyong lahat, no? Nandito tayo ngayon sa labas ng shop, no? Mas ninais kong dito sa labas ng shop, ko at saka ano. Pa-check kung may audio tuloy. Mga Airsoft, pa-comment na kung merong audio kasi gumagamit tayo ng mic kasi nandito tayo sa labas ng bahay. Dahil gusto kong maamoy yung simoy ng hangin, no, kasi maulan, grabe, no, basa yung mga kalsada namin, basa yung mga paligid, no, maulan para maamoy natin, clear audio. Doon ka sa loob, tignan mo kung clear ang audio. Mga karso, pa-comment po kung loud and clear po ba yung audio, no? Gusto kong malaman kung maayos ninyo na papakinggan yung audio natin, okay? Comment nyo lang po kung loud and clear ang audio natin para makapagsimula na po tayo. Lo, kasi hindi ito ganong kita. Ba't ganun? Kita ba? Ayan. Kita? Kasi nagre-reflect yung nagre-reflect. Kita hindi. Dito mo ilipat siya. Subukan mo siyang ilipat dito sa side na to. Tapos ito ang mga ipag-uusog mo. Dito mo lagay yung isa. Kumbaga pagpalitin natin yung setup. Lagay mo dito yan. Ito, lipat mo ngayon dito. Para makita nila yung i-review and unbox natin. Ha? Ayan, okay. So far, mukhang okay na. Ayan na, nakikita na. Ayan, okay na. Okay mga Airsoft, no? Tulad nga sabi ko, review and unbox tayo ng unit natin ng mga ating ka-Airsoft, no? Mga mga humabol, no? Kasi holiday na mangyayari kasi bukas Independence Day, no, ng Pilipinas. So holiday, humabol to. Kaya lang mga bossing, baka hindi makaabol to sa inyo bukas, no, kasi medyo late na yung order nyo kasi 2 to 3 days tayo kung tutuusin kasi 2 to 3 days bago kita ang camera. Yeah. 2 to 3 days bago makarating yung item, no, from katulad dito Quezon Province, yun, 2 to 3 days to. Katulad dito Centro, Mandaue City, Cebu, 2 to 3 days, no, bago makarating. Tapos isa pa mga Airsoft, no, lagi ko pong sasabihin sa inyo, hindi ako magsasawa, no, na yung unit ninyo kung item for shipping, pakita mo nga yung yung balik. Mga Airsoft, no, yung unit pag mga for shipping, pag-receive ninyo ng unit, make sure na i-video ninyo, no? I-video ninyo yung unboxing ninyo. Okay? Para kung sakasakaling meron tayong naging problema, meron tayong ebidensya sa courier, makakapag-claim tayo kahit papano, no? Meron yung, kung bigay mo kay Lucas, kung matatandaan nyo yung ini-live ko nung nakaraan na AK-47, dumating siya sa customer natin. Taga saan yan? Sa ano? Anong pangalan ni sir? At saka yung location? Sa Carcebuti. Pangalan niya? Sige. Yung AK-47, mga Airsoft, no? Medyo Ron nalungkot lang ako. Ano? Ron lang din. Yan, si Sir Ron lang. Carcebuti. Carcebu. Si Sir Ron ng Carcebu. Dumating sa kanya yung unit, balik. Pakita niya yung picture. Video lang. Hindi, may picture yan Ayan. Dumating sa kanya yung picture ng AK, balik po, no? Yan yung mga sinasabi ko na lumabas sa atin yung item, matino,
pagdating sa courier na mishandle nila, no, yung unit. Ayan, bali, alisin mo yung shadow. Tapos i-zoom mo yung picture, i-zoom mo yung picture na ano, ang dumi kasi ng cellphone eh. Yan. I-zoom mo yung picture dun sa parting nabali. Ano? Yan. Okay, harap mo ulit doon. No? Yan. Para makita nila, no? Ayan mga Carsoft, bali yan nung dumating sa amin, no? Ay, nung na-receive, ayan, ng customer. Ano? Yan, bali po yan. Yan, Lucas, yan. I-zoom mo pa yan, yung may crack na yan. I-zoom mo pa. Yan. Alisin mo yung shadow, ha? I-alis mo. Kumbaga, ano yun. Ayan. Ayan, mga Carsoft, po, bali yan, no? Bali. So, sa amin, ginawa namin yung parte namin. Inayos namin yung pagkakapak ng unit. Naka-bubble wrap. Actually, naka-box pa. Naka-bag pa, ha? Tapos ganyan, no? Kaya mga Carsoft, no? Para may protection po kayo, yung unit, pag ina-unbox ninyo, i-video ninyo, okay? I-video ninyo para kung sakasakali may habol tayo kahit papano makakuha tayo ng compensation sa courier kasi yung unit natin na damage, na bale or what, di ba? Kailangan mga Carsoft maging ano tayo, maging paano ba to? Maging sigurista, no? Basta ako pinapayo ko sa inyo yung unit, i-video ninyo during the unboxing. Okay? Para kasi yung pag naka-video kasi mga Carsoft, evidence mo yan eh. Ipe-present mo yan as your evidence, di ba? Pag gano'n, ligtas ka. Okay? Shoutout po sa ating Carsoft ng Adonis Villanos of Lalig, Chaong, Quezon Province. No? Yung unit ng ating Airsoft is the M4 Commando, okay, M4 Commando plus the Godfather na 6.0 by the KJ Works. Ito yung unit niya, napakasarap nito mga Airsoft, no. Nakita niya kahapon na by the way, no, si Sir Adonis ay isang seaman. Seaman siya na magbabakasyon, okay? So gusto niya meron siyang magagamit ngayong bakasyon. So, ito yung unit niya, ito yung i-demo yung test fire ko maya-mayang kaunti, at saka ito yung pistol niya, ito yung Godfather 6.0, i-demo yung test fire ko sa inyo. Okay? Then, next unit natin, mga Airsoft. No? Unit ng ating ka-Airsoft, Dodge Caballero, Centro, Mandaue City, Cebu. Ito, taga Cebu na naman. Yung may-ari po nito, no, pinapakiusap ko lang po na kung pwede, bago nyo buksan, at habang binubuksan hanggang sa matapos buksan, naka-roll, naka-play po yung video, ha? Okay, ito po yung unit niya. This is an M4A1 Commando pa rin pero two-tone, CQB. While ito, RIS to, mas mahaba. Ito CQB, Close Quarter Battle, okay? Ito, kung mapapansin nyo, yan yung difference nila mga Airsoft. So, yan. Mas mahaba itong isa laban dun sa isa. I-focus mo nga, gumagalaw. Yeah, mas mahaba tong isa laban dun sa isa, okay? So, nagkataon, ang galing ng mga Airsoft natin, no? Itong isa full black, itong isa two-tone. Yung pistol niya, two-tone din. Bagay na bagay, oh. Nakita nyo, di ba? This is the Godfather 5.1 by the KJ Works. Kung tawagin natin KP19S. Okay, ito yun, no? What is good and special about dito sa mga unit na to? I-discuss ko sa inyo in just a while. Okay? Unahin muna natin, syempre, yung ito muna. Pwede, no? Ano mo muna to? Lipat mo muna. Mang Sally, paki-assist na to. Lipat muna dito para hindi masikip. Lipat nyo muna tayo. Yan. So, para makafocus tayo rito sa isa lang muna. Okay, hello po. Shout out. Good day and good afternoon sa inyong lahat, mga Airsoft, no? Okay, sandali. Bati muna tayo. Okay. Magkano po pinakamababang price ng pistol? Sabi ni Dindo Lubiano. Bossing, mag-message ka para po masabi sa iyo yung buong detalye, no? Lahat ng kailangan mo, masasagot sa inyo. Okay? Benito Cookie Cabilta Dillosa, isang hey naman po dyan idol from Naga City.
Hello, shout out po sa iyo, Sir Benito. Benito, no? Okay, then shout out kay Boss Jeffrey Yambao, Sir Ragay po, Bicol. Hello po, bossing Boss Jeffrey Yambao, no? Sabi ni Sir Mer L, loud and clear, boss, sabi niya. Thank you po. Thank you sa pagsabi, no? Yung sa ibang lugar dyan, pa-mention lang, pa-shout out kung maganda ba yung audio, malabo, yung video, kung malabo, pa-message po ako, no? Para makapag-adjust tayo, no? Kasi nandito ako sa labas, so, yung video natin pwedeng malabo, 'di ba? Pwedeng malabo rin audio. Kaya ako nag-mic kasi nandito ako sa labas. Kung mapapansin nyo, ayun o, dun banda, yun yung mga aso ko. Nagkataon tulog. Pero kung gising yan, maingay yan, no? Hello, Kong! Ayun. Okay. Antay yung tubig ako. Okay, start na tayo mga ka-airsoft. Dire-diretso na po tayo. Okay? So, ngayon, tulad nga sabi ko, Adonis Villan, Dodge Caballero muna tayo sa Sentro Mandawi, Cebu. Yung unit natin ka-airsoft is isang pistol, isang rifle. Okay? Ang pistol, normally green gas. Ang rifle, meron din naman green gas na rifle, pero ang pinaka-effective para sa aking opinion, pagdating sa rifle is the battery type. Bakit? Pag green gas type, medyo, para lang sa akin medyo nalalakasan ako sa gas, no? Medyo mamumulubi ka sa gas. Kung ang rifle mo gas type, tapos, yun, kung ang rifle mo is gas type, medyo magastos talaga sa gas, no? Unlike sa pistol, ang pistol kasi matipid talaga sa gas. Kaya natin patipirin. Kita nyo nga, nagagas tayo 2 seconds lang, di ba? Pero sa isang rifle, hindi pwedeng 2 seconds ka lang maggagas. Actually, ang minimum ng isang rifle, maggagas ka 10 seconds. Kasi yung magazine ng isang pistol, kung ikukumpara mo sa gas type na rifle, is times 5 or times 6 ang laki. Kaya kung maggagas ka sa isang rifle, 2 seconds lang, sa isang pistol is 2 seconds lang, while sa rifle, at least 10 seconds. Okay? Ayan. Kaya, ayun, mas for me, pinaka-effective ang isang electric type pagdating sa rifle. Okay? Ngayon, itong airsoft natin, umorder ng isang rifle at isang pistol. Ang in-order niya is ito. This is the 2011 5.1. Okay? KP19S, kung tawagin natin, The Godfather 5.1. What is good and special about this? Mga ka-airsoft, kung makikita nyo siya, two-tone color siya. Nag-compensate, same, at saka, tomerno. Nagterno siya doon sa rifle natin. Diba? Yung rifle natin, mapapansin nyo, two-tone color din siya. Ngayon, itong sa pistol muna tayo. Itong pistol na ito is naka-upgrade. Okay? Normally, pag bumili kayo sa iba, hindi naka-upgrade. Pero yung nasa Big Man kasi, ito yung version na naka-upgrade. In-upgrade natin siya. Okay? Number 1. Nakikita nyo, yung unit is, ilak natin, yung unit is naka-fine tuning, naka-trigger job na. Okay? Naka-hammer protection pad, naka-fix barrel. Mapapansin nyo, hindi na gumagalaw yan. Pengi ako ng unit na gumagalaw. Hindi naka-fix outer barrel. Ayan. Ito naka-fix outer barrel na, at itong unit na to is pinalitan natin ng half-up rubber. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng half-up rubber. Kuha lang ako mga ka-airsoft, no? Lapit natin konti yung camera para madaling makita. Ayun, lapit ko lang yung camera, ha? Okay. Mga airsoft, ito yung itsura ng half-up rubber. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan.
Ito premium half rubber to, magandang klase na to kasi colored, no. Normally ang mga half rubber is color black, no. Pero ito premium na klase na to, repair type na to mga ka-airsoft, no. Ano bang silbi niyan, Big Man? Bakit mo ipinapakita sa amin yan? Okay, itong half rubber na to mga ka-airsoft, ito yung responsible to hold the BBs. Siya yung nag-hold ng BBs para yung BBs hindi sumuka, no? Sa tuwing inaano mo, iniyuyuko mo yung baril mo, hindi ang silbi nito, hino-hold niya yung BBs. Papakita ko sa inyo, ha. Yan. Okay. Yung pwesto ng BBs, mga ka-airsoft, is nandito. Pero ipapakita ko sa inyo, ipapatong natin sa ibabaw. Ayan, o. Ayan. Okay? Ayan, o. Ayan. Hino-hold niya yung BBs. Ayan, ha. Kita? Lapit mo to. Ganun lang. Hino-hold niya yung BBs para yung BBs hindi sumuka. Yan. Huwag mong pigain, ha. Yan. Oops! Sinasabi ko eh. Okay. Yan. Ayan, mga ka-airsoft. Kita nyo, ha. Pero ang mga ka-airsoft pa, yung BBs niya nasa loob, ha. Hindi dyan. Kaya ko lang ipinakita dyan para makita nyo yung BBs na hindi lulusot dun sa rubber, no? Again, yung BBs niya nasa kabilang parte niyan, no? Pero pinakita ko lang para makita niyo na hindi lulusot yan. Siya yung responsible to hold the BBs para hindi sumuka ng bala. Okay? Ngayon ito is naka-upgrade na po ito, no? Hindi ko lang maipakita yung half rubber dahil nandun yun sa loob. Kaya kumuha ko ng sample ng half rubber. Okay? Yung unit number 1, ang kargang upgrade, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-half rubber, naka-hammer protection pad, naka-fixed barrel. Ang kargang upgrade nito 5. Pag sa iba kayo bumili, hindi po naka-upgrade yon. Hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, hindi naka-half up rubber. Okay? Pero pag sa amin kayo bumili, upgraded na po yun. Kumbaga, hindi na kayo gagastos. Diba? Itong unit na to, pengi magnet, is tulad nga ng sabi ko, naka-fix outer barrel. Ayan, no? Ayan. Kita nyo, hindi kumakalog. Pag yung unit is hindi naka-fix outer barrel, ganito itsura. Ayan, lapit natin, ha? Pag yung unit, ayan, tulad ng sinasabi ko, pag yung unit, ayan, no? Okay? Pag yung unit, hindi naka-fix outer barrel, ganito. Tingnan mo kung malinaw. Focus mo kung ano kailangan. Ayan. Pag hindi naka-fix outer barrel, ganyan yan. Okay? Siyempre, napakapangit pag yung barrel mo gumagalaw ng ganyan, di ba? Ha? Okay? O, dun sa kabila, kita yan? Kita. Ayan, yan, di ba? Pangit pag gumagalaw na ganyan, di ba? Ngayon, itong unit na to is naka-fix outer barrel. Tignan nyo. Hindi siya gumagalaw, hindi siya lumilikot, di ba? Patong natin. No, hindi siya gumagalaw. Ang gumagalaw lang yung daliri ko, pero yung barrel itself hindi siya lumalangit-ngit, hindi siya kumakalog. Ayan, di ba? Okay? Okay, yan. Yan yung difference, ha. Ngayon, yung unit, syempre, mas maganda pag upgraded, pag naka-fix outer barrel, di ba? Pag hindi naka-fix outer barrel, gumagalaw, pangit. Okay? Ngayon, itong unit na to, papakita ko sa inyo, dahil nga high-end category to from the KG Works. Ayan, makikita nyo, ito magnet to mga ka-airsoft. Ayan, dumidikit siya. Ibig sabihin, kaya siya dumidikit, yung internals niya is full steel CNC. Ayan, kaya dumidikit. Ngayon, pag mga ordinary unit lang yung nakuha nyo, like halimbawa mga WE, AW Custom, Double Bell, ENC, at saka yung mga other lower unit like HFC, mga ganon, hindi, hindi yan full steel. Ayan, hindi siya dumidikit. Okay? Hindi kinakamitan ng magnet, ibig sabihin, oo, full metal siya, pero yung metal niya is alloy. Magkaiba kasi yung alloy tsaka yung steel. Marami tayong metal tulad ng brass, metal yan. Tulad ng alloy, ng zinc, metal yan. Tulad ng lead, metal yan. Liquid metal, di ba? Ang gold, ang silver, ang bronze, ang stainless, metal yan. Ngayon, dapat alam ninyo kung yung unit ninyo anong klaseng metal.
Tulad nito, full metal to pero alloy lang. Okay? Hindi katulad nito, yung metal na ginamit dito ay steel. Bakal talaga. Okay, 'di ba? Ayan. Kasi hindi naman didikit yung magnet kung hindi bakal yung material na pinagdidikitan, 'di ba? Okay, ito yung unit natin kay Airsoft, Adonis Villanos. Okay, naka optic front, optic rear. Ayan. Upgraded na. Meron pang rail, makikita nyo for the upgrades like flashlight, laser na gusto nyong ilagay. Okay? This is a two-tone color. Makikita nyo, competition grade unit na rin. Kasa natin. Yan. Makikita nyo, may beaver tail. No need to press the beaver tail. Puputok agad yan. Kahit hindi mo pinipigato. Okay? Ang mga 2011, normally, pag hindi competition grade, tulad nito, ayan, katulad niya, no? Kailangan pipigain mo to para pumutok. Okay? Tignan nyo, ha? Hindi ko siya pipigain. Hindi siya puputok kahit anong press ko sa trigger. Pero once na ito, na-detect niya na may nakapress dito, puputok siya. Ayan, papakita ko sa inyo. Pipigain natin. Hindi natin pigain. Hindi pumuputok. Pigain natin to, puputok. Diba? Kasi na-sense nung unit na meron nang nakapiga, ibig sabihin, na-sense niya na nakahawak na, ready to fire na yung airsoft. Diba? Yung gumagamit. Okay? Ngayon, meron pa rin siyang tinatawag na safe. Ayan, no? Pag nakataas, naka-safe, kahit pindutin mo to, pag pinindot mo to, hindi siya puputok. Kasi naka-safe nga siya, diba? Ngayon, baba mo lang to, unsafe. Ganon din dito. Ganon din dito, no? Ayan, no? Naka-safe siya. Ayan, no? Naka-safe siya. Okay? Hindi siya puputok. Pero pag binaba mo na, puputok siya. Ayan. Okay, ayan, ha? Ang mga basic yan, pero kailangan nyo pa rin malaman. Lalo na para dun sa mga ka-airsoft natin na hindi naman ganong maalam pa sa airsoft, di ba? Mga bossing, no, huwag kayong magsasawang mag-aral nung kung paano yung mga tamang pag-treat natin sa airsoft natin, no? Kasi ito, nire-replicate natin yung totoong barrel. Ngayon, dahil nire-replicate natin yung totoong barrel, dapat the way ng paghawak natin sa kanya, paggamit natin sa kanya, is parang yung totoong barrel din. Okay? So, makikita nyo, 2011, unit natin kay Airsoft, Adonis Villanos of Lalig, Chaong, Quezon Province. Ito po, ready for packing and ready for shipping po ito. Okay? Ngayon, demo test fire natin. Water and silicone oil. May yellow. Ang mga airsoft, silicone oil. Number 1, na makikita nyo sa lagi sa mga vlog ko. Never mawawala yung silicone oil. Diba? Kasi yung silicone oil, mga airsoft, lipat ko lang yung mic ko. Paano ko ba? Dito ko lagay. Okay, mga airsoft, no? Kasi yung silicone oil, sa totoo lang, napaka-importante niyan. Yung silicone oil, napaka-importante kasi yan yung tumutulong para yung unit natin, not totally hindi magwe-wear and tear, pero matagal yung buhay ng unit natin, no? Kasi mga airsoft, tandaan nyo, metal, pag nagkakasgasan, nagpo-produce ng friction. Okay? Nagkakagasgasan, nagpo-produce ng friction, siya yung wear and tear. Whenever there is a friction, may wear and tear. Okay? Ngayon, ang silbi ng silicone oil, tandaan nyo to, yung silicone oil is nagiiwan ng very thin film, invisible film dun sa surface. Nagiiwan dito. Kaya pag nagkaskasan yung dalawang bagay, hindi basta mapupudpud. Yun ang silbi ng silicone oil. Okay? Magkaiba yung silicone oil sa lubricating oil. Okay? Silicone oil, yun nga, sinasabi ko, nag-iiwan siya ng thin film between the surface to protect. Lubricating oil, iba po yun. Hindi po walang thin film na nag-iiwan sa lubricating oil. Binabasa lang niya yung surface para dumulas. Pag natuyo na siya, pag nawala na siya, pag na-wipe out na siya, wala ng protection. Unlike pag silicone oil,
Habang basa siya, protektado. Pag natuyo siya, protektado pa rin kasi merong thin film na naiiwan sa surface. Okay? Wala tayo yung silicone oil. Siyempre, press the valve, then spray. Okay. Lagi ko sinasabi, press the valve. No? Kasi pag pinrines natin yung valve, nag-open yung valve. Yung oil na in-spray natin, papasok. Pag hindi mo prines yung valve, ang tendency, tatambay lang dyan yung oil. Pag tinuwad mo yung magazine mo, tutulo lang. Sayang lang. Walang pinuntahan yung oil. Pero pag prines mo yung valve, papasok siya dun sa magazine. Okay, then, spray rin tayo rin sa ilalim. After that, okay na. Ano yan? Okay. Okay. Meron ng oil to. Okay? Good to go na to. Pupunta muna tayo sa unit. Kasa natin, ilock manually. Spray tayo dito sa slide stopper. Okay, then spray tayo dito sa nozzle, dun sa loob, itong kulay itim. Okay, then release, then rest. Okay, ngayon maglalagay tayo ng gas. Itong unit na to, both of the unit pala is compatible with 12 kg and 14 kg. 12 kg, ganito itsura nun. 14 kg, kulay pula yon. Ganit number 14 na nakalagay. Para saan ba yung 14 kg? 14 kg, ginagamit yon sa mga rifle. Okay? Pwede mo rin gamitin sa pistol, yung mga tulad nito, mga high-end. Okay? Pero may mga pistol na hindi po pwedeng gamitan ng 14 kg, mawawarak. Okay? Tulad nito. Hindi mo to pwedeng gamitan ng 14 kg, warak po ito. Pero itong unit na to, pwedeng gamitan ng 12, pwede rin gamitan ng 14, compatible, kayang-kaya niya. Okay? Ngayon, gamit lang muna tayo 12, upside down, then press down. Upside down, then sakto mo, gitna mo, then press down. 1, 2. Okay. Mga airsoft, naglagay tayo 2 seconds lang. Bakit 2 seconds lang nilagay natin? Kasi mga airsoft, yung unit natin upgraded. Pag upgraded yung unit mo, hindi siya nangangailangan na masyadong maraming gas. Okay? Matipid siya sa gas, in short. Pag yung unit mo hindi upgraded, maglalagay ka 7 seconds, 5 seconds, 7 seconds. Pero dahil upgraded na po ito, 2 seconds lang nilalagay natin. Okay? Ngayon, Lucas, reloader. Okay. So, gamit tayo ng speed loader. Ginagamit ng speed loader para maging maganda, maging mabilis yung pagpa-fire natin. Atakin natin ito pababa, then put your other thumb here para kung mabitawan mo siya, pak, ito yung sasalo, hindi ito. Tandaan nyo, pwedeng mabasag itong dalawang ganito. Hinahawakan niya kasi yung bibis eh. Ngayon, pag laging humahampas yan, pak, pwedeng mabasag itong isa or ito. Pag nabasag yung isa, yung bibis, wala na, lalabas na, continuous na ang labas. Hindi nyo na magagamit ng maayos. Okay? Kaya, ang tama is, hatakin to, put your other thumb here, all the way, then dito po ilalagay yung bala sa baba. Okay? Pump lang po tayo. Okay? Mga airsoft, kalugin nyo ha, pag yung mga, pag bungi-bungi, kailangan kasi naka-align. Nabulunan yata yung reloader ko. Lucas, ayaw na. Ayun. Okay. So, maximum rounds ng magazine na to is 27 rounds. Okay? Pero ang recommended ko lang is lagi 20 to 23 para para yung unit is hindi masiraan ng spring. Tatandaan nyo, medyo mahirap hanapin tong spring na to. Pag nasira to, possible magpapalit kayo. Kaya ang problema, mahirap siyang hanapin. Hindi always available. No? The only way na magkaroon tayo ng spring kung merong nasirang magazine na pagkakatayan natin. Pero kung walang nasirang magazine, patay tayo dyan. Wala tayong magagamit na spring. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa natin. Ready to fire. Okay? Ayan, always makikita nyo finger trigger out. No? Ready to fire. Firing po tayo. Sarap. Kita nyo? Napakabilis ng rate of fire, napakabilis ng cycle. It is because upgraded yung unit.
makikita nyo, double tap tayo ha. Double tap, firing! Diba? Napakasarap, napakaganda ng performance, napakaganda ng maibibigay niya. Okay? Lucas, firing! Double tap. Yan. Dito ka. Okay, firing. Ayan. Okay. Oh, sige, paliwanag mo. Ano nangyari? Dito. Yan. Sige lang, yan. Okay. Open slide kasi Ayan. wala naman. Ayan, Mga airsoft, kung bakit nagkaganito, kasi wala na siyang bala. Indication niya na walang bala. Okay? Next thing to do is to release the magazine. Open slide ang tawag niyan. Then, release the slide. Di ba? Huwag nyo nga hatakin to. Ito dapat. Release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Yan. Yan yung tamang paggamit sa pistol. Okay. Ngayon, ito, makikita nyo to, nagpaputok na tayo ng 2 seconds. Di ba? Ay, naglagay lang tayo ng 2 seconds. Tapos nagpaputok na tayo ng, sabihin na natin 20 rounds, di ba? Yung pinaputok natin. Kung sa iba yan, ubos na to. Pero dito sa atin sa Big Man, dahil upgraded yung unit, marami pa to. Actually, yung ibang tinetesting natin, umaabot ng 50 rounds, ng 40 rounds. Nagpaputok tayo 20 rounds. Tignan natin, ituloy natin, idiretso natin, na pasok. Nagpaputok na tayo, di ba? Na 20. Tuloy natin. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagpaputok tayo 20 rounds. Nagpaputok tayo ngayon ng 10. So, 30 rounds na. Malamig pa yung magazine. So, pwede pa. Ibig sabihin, meron pa. May laman pa. Ayan, malamig na Diretso natin. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Nagpaputok tayo ng 10. Nagpaputok tayo ng 10 equals 40 rounds na. Ibig sabihin, yung pinapakawalan natin, yung pinaputok natin, 40 rounds na. 'Di ba? 2 seconds lang na gas ang ginamit mo, nakaka 40 rounds ka na. Di sulit, 'di ba? Kumbaga, magiging masaya ka kasi hindi magastos, hindi masakit sa bulsa. 40 rounds na. Ang tanong, 40 rounds lang kaya? Pwede kayang mas dumami pa? Di tignan natin, subukan natin, 'di ba? Okay, pasok natin 'to. Okay. 40 rounds na tayo, ha. 1 2 3 4. Ayun. 40 rounds. Bakit 40 rounds? Okay. Paliwanag ko, bakit hindi siya nag 50 rounds? Bakit hindi siya nag 60 rounds ngayon? 40, let's say sabihin natin 42, 43 lang. Bakit? Kasi mga airsoft, malamig ang panahon. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ang airsoft natin, pag malamig ang panahon, medyo weak. No? Medyo mahina siya. Medyo malakas siyang kumain ng gas. Kasi malamig ang panahon. Kung mapapansin nyo, kulimlim. Diba? Medyo iikot mo nga sa garden para lang makita nila. Hindi, kahit yan na lang. Buhatin mo lang. O, yan. Makikita ninyo, ayan ha. Ayan. Kulimlim, ayan o. Diba? Makikita ninyo, walang araw, kulimlim. Kaya possible talaga na dahil sa temperature, magiging ayan o, kulimlim, diba? Ayan. Magiging mahina at saka malakas yung airsoft natin. Okay? O, sige, balik mo na. Ayun, no? Yun ang dahilan kung bakit gano'n, ha? Kaya mga airsoft, sinasabi ko nga sa inyo, pag malamig ang panahon, medyo kailangan yung magazine ninyo, pinapainit, sige pa, yoko mo pa. Sige pa, yan. Pinapainit ninyo yung magazine ninyo using your body temperature. Okay? So, unit natin kay Airsoft, Adonis Villanos. Bossing, ito na po yung pistol mo. Ready na po for packing and ready for shipping. Yung magazine, pag itatabi mo, make sure walang lamang bala at sana hanggat maaari, walang lamang hangin. Pasingawin.
Okay, wala na lamang hangin. So, ito po yung pistol mo. Dako po tayo doon sa rifle mo. Okay? That is stand na yan. Ito po yung rifle niya. No? This is a classic type of M4 carbine. M4, no? Makikita niyo siya close quarter battle. Tapos naka-fix front iron sight. Plus ito, removable to. Okay? Pwede nyong alisin. Ayan, alisin natin. Ayan, ayan. Pwede nyong alisin. Pwede ninyong, look, hindi ito yung ganito nito. Nagkapalit. Pagpalitin mo nga muna. Yan, pwede nyong alisin. Pwede nyong ilagay. Pag inalis nyo, mawawalan kayo ng rear sight, gagamit kayo ng scope. Pero, ayan, pwede nyong ibalik to. Okay, yan ha. Ayan. Actually, ano to dagdag classic forma. Pag kasi inalis nyo siya, medyo parang nagiging modern. No? Pero kung hilig nyo classic, nako po, guwapo. Ang ganda nito, no? Ayan, tapos, isa pa, anong hindi kakayanin? Yung blue. Tapos isa pa mga airsoft, no, classic nga siya, pero with a twist na rin, no. Normally kasi, tama ba ako, Lucas? Yun, okay. Normally kasi mga airsoft, pag classic, upgraded batch stock na pala ito, nailipat na. Normally dito nilalagay yung battery. Ayan, no, atake natin ito pababa, ayan. Dito nilalagay yung battery, pero this one is the upgraded version na. Okay, nailipat na namin. So, ayan. Kaya makikita niyo yung batch stock iba na, 'di ba? Kasi dito na nilalagay yung yung battery nito. Compare dun sa mas nauna, dito nilalagay. Okay? So, ang battery na kasama nito is the upgraded battery, which is kung tawagin natin LiPoly. Di-discuss ko ito mamaya, no, pagkatapos ito. Itong unit na to, ayan, no, ganda. Kita nyo? Ngayon, pwede nyo panghabaan. Okay? Ngayon, pwede rin maiksi. Mas compact. Anong nangyayari ron? Okay. Ingay din pala si L, no? Ay. Tapos ito, ayan ha. Okay mga airsoft, no? Ang bawat rifle, battery type, meron charging handle. Okay, lagi kong sinasabi na ang rifle, pagkalagay niya ng battery, pagkalagay niya ng magazine, good to go na, ready to fire. No need na ikasan niyo pa. Okay, kasi bakit? Walang maitutulong, walang maidudulot na maganda pag ikinakasan ninyo. Okay? Dahil pwedeng masira to, pwedeng maputol yung spring, pwedeng maputol yung stopper, pwedeng mabasag yung guide. Pag nangyari yon, problema pa kayo sa unit ninyo. Pag ang rifle ninyo is AEG or the battery, no need na ikasa. Okay? Ikakasan nyo lang yan, i-access nyo lang yan pag ikakalibrate natin yung mismong hap-up rubber dito. Pag nag-upgrade ka or nag-downgrade ka, ikakalibrate mo siya rito. Pero kung hindi naman ginalaw, hindi naman binuksan, no need to calibrate the hop-up chamber. Okay? Yan. Ito laging nakasara to kasi yung hop-up chamber, delikadong malaglagan ng tubig, malagyan ng lupa, ng buhangin, ng alikabok, masisira yung hop-up chamber. Okay? Yun lang, makinig lang kayo mga airsoft, no? Kasi kaya ako sinasabi yan, kasi lifetime warranty po tayo. Pag hindi ko sinabi yan, baka kalikutin nyo, di masisira yung unit nyo. Mapapagastos din ako. Diba? Kasi nga lifetime warranty. Pero pag sinabi ko, tapos sinunod nyo, tapos hindi nasisira, parehas tayong masaya. Diba? Sino ba naman ang masaya na nasira yung unit? Diba? Sa parte ko, masaya ba ako pag nasira yung unit mo? Malamang hindi. Kasi aabonohan ko gagastusan ko yung unit mo dahil lifetime warranty ako. Okay? So, let's begin mga airsoft, no? Magazine, palagyan na ng bala, ha? Okay, this is the battery. Okay, this is the battery. Ton, medyo, nga sila ng tubig, parang may umike. May nangangamoy. This is, nga, no? Sige. Okay mga airsoft, this is the battery. Ang battery na ibibigay natin, na sinasama natin is the upgraded battery. Okay? Since upgraded battery, maselan, pero effective. Okay? Upgraded battery, maselan, pero effective. Ano ba yung selan niya? Hindi siya pwede ma-drain, hindi pwede masaid,
hindi rin siya pwedeng mag-overcharge at hindi rin siya pwedeng mag-init. Pag nag-init, na-drain, na-overcharge, bababa yung lifespan niya. Okay? Hatak to adjust. Para maalis, dahil maglalagay tayong battery, instead of hatak, instead of pindot, hatakin. Okay? Modern type to. Nandito yung battery. Dapat nandito to eh. No? Ayan. Pasok natin to. Then, i-plug natin siya. Okay? After that, i-secure mo lang lahat ng wirings. Make sure na walang maiipit. And pasok mo to ulit. Balik mo. Takin mo. That's it. Ayan na yan. Single fire. Rapid fire. May selector dito mga karso pa yan, no? Ayan. Pag nasa 9 o'clock siya, hindi na siya mapipindot. Pag nasa 12 o'clock, good to go. Pag nasa 3 o'clock, rapid fire. Okay? So ngayon, kuha tayo ng magazine. This is the magazine mga ka-airsoft. Ang magazine binubuksan sa ibabaw. Binubuhusan ng bala. Pag puno na, sasara mo na. Okay? Ngayon, ang magazine, merong gear sa ilalim, kinakamot, going front. Kung tawagin, ini-scratch. Okay? Going front. Yan. Kasi yung inilagay natin bala, kailangan maitulak niya papanik sa unit. Then, good to go. Ready. Pasok natin sa unit. Paano ba? Camera. Hindi, okay na. Okay na. Pasok natin sa unit. Then, sabi ko nga, make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Then, good to go. Ready to fire. Firing. Firing tayo, ha. Firing. Rapid fire. Kaya mong iset, itutok mo doon sa target. Buhat lang yan. Okay. Luwagan mo yan. Ayan. Luwagan mo. Baka pumalo yan. Okay. Ayan, yung isa pa. Luwagan mo tapos mga sinisitipan mo rin, ha? Ayan. Ayan mo pa. Sige, taas mo pa, tingala mo pa. Ayan. Sige. Okay, yan. Okay? Oops. O, yung isa, sige, iluwagan mo, sikipan mo. Ayan, set mo, ha? May susumpa, sagad na yan. Yan. Doon mo luwagan, no? Doon, no? Doon. Taas. Yan. Yan, o. Sige pa mo. Okay, ayan nga yan. Yan yung target ko mga ka-airsoft, ha. Approximately 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meters mga ka-airsoft. Papakita ko sa inyo, ha. Bumabaon. Sarap. Okay. Muna. Okay. Ayan, nakita niyo naman mga ka-airsoft na. Ayan, may video ko muna. Ayan. Nakita niyo kung gaano kasarap mag-airsoft. O, pumilipit na. Dapat magkadikit sila, ha. Ayan, nakita niyo kung gaano masarap mag-airsoft. Yuko mo, idikit mo tong isa.
Ayan, okay. Nakita nyo naman, within 7 meters, napaka-accurate niya, napakaganda niya pumutok, no? Ngayon, nasa sa inyo na lang kung mas malayo yung target niya, let's say 10 meters, mag-adjust na lang kayo rito, no? Mag-adjust kayo left and right, up and down sa rear side para ma-achieve ninyo yung target na kailangan ninyo, okay? Ayun, so, every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Okay, after you clear the chamber, you need to rest the spring. Lalagay nyo sa rapid fire, pe-press nyo ng 1 second, then single fire, then save. Okay, ito yung unit natin kay Airsoft, Adonis Villanos, Dodge Caballero pala, of Centro Mandawi City, Cebu. Okay, parehas, two-tone color, rifle and a pistol. Okay, bossing, ready na natin to for packing and ready na rin for shipping. Okay, thank you po, bossing. So, ito yung pistol na. Okay, so alisin mo na to, lipat mo, pagpalitin. Okay, next dako tayo sa next unit natin, mga ka-Airsoft Papulimot. Yung kanina, makikita nyo, ano yun, two-tone. Ito naman, full black. Ayan, mga ka-Airsoft, umuulan na naman. Ayan, ewan ko lang kung naririnig nyo, pero bumubuhos na naman yung ulan, no? Naririnig, ayan na, nararamdaman ko na, no? May bagyo no? Yun pa, isa sa mga mahirap tulad ng ganito, halimbawa may bagyo, mga Airsoft, no, please bear with us na medyo delayed ang dating ng mga item pag may bagyo. Talaga naman, as much as we want, gusto namin syempre yung unit makarating na maaga sa inyo, di ba? Pero dahil nga may bagyo, minsan talaga nagiging delay. Hindi namin saklaw yun. How to order, sabi, Chinese character. Bossing, mag-message po kayo sa page, no? Para po malaman ninyo yung kung paano. Rod Masaganda, bossing, message po kayo sa page para po malaman ninyo yung details at kung paano. Okay? Yan. Sir, good morning. Pandakan Labores, Barangay 857, Kagawad, Lindo, Molina. Pwede mo nga, kunin yung sound effects natin. Pwede pala didikit ko lang. Di ba? May naka-mic nga pala ako no? Hello, Kagawad, Lindo, Molina. Hello sa iyo, bossing, no? Pero antay lang kayo, isa-shoutout ko kayo, bibigyan ko kayo ng sound effects. Kasi, nandito tayo sa labas ngayon, Ayan. Tignan mo sa loob kung loud and clear yung... Tignan mo sa loob kung loud and clear yung sound effects natin. Okay. Ayan. Okay, simulan natin, kay Sir Merel, sabi niya, loud and clear. Thank you, bossing. Okay, tapos, sabi ni Boss Jeffrey Yambao, Sir, Ragay po, Bicol. Okay, sabi ito, isang hey naman po dyan from Naga City, sabi ni Benito Cookie Cavinta Dillosa. Okay, sabi ng kaibigan natin na si Sir Darwin Reyes, maulan na morning, boss. Sabi ni Kagawad Lindo Molina, Sir, good morning po from Pandakan. Okay. From Pandakan, Labores, Barangay 857. Hindi basag? Ayan. Tapos, ayun, yun lang. No? Yung iba, puro inquire na no? Yung mga nag-i-inquire po, mag-message po kayo sa page natin, mga bossing, ha? Para po, mabigay sa inyo yung tama, kompletong detalye. Tapos, before we proceed nga pala, mga ka-Airsoft, kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, share nyo po yung live video natin, para po maraming makaalam, marami pong makinabang dun sa ginagawa nating vlog everyday. Okay? So, dako na tayo, Ka-Airsoft natin, Dodge Caballero. Dire-diretso tayo, review and unbox. Okay, unit natin kay Airsoft, Sir Dodge. This is a
This is a Godfather 6.0. Mas mahaba siya than the 5.1. Mas sigante siya, mas halimaw, mas malakas, mas matikas. Tatandaan ninyo, ang bawat barel habang humahaba, lumalakas. Habang mga barel, habang humahaba, mas accurate. Okay? So ito, Godfather 6.0, napakaganda. Number 1, naka-upgrade. Okay. Naka-upgrade na siya, naka-fix outer barrel. Ayan, hindi siya kumakalo. Okay? Yung hindi, ulitin ko, pag hindi naka-upgrade, ganito yung itsura niya. Ito, naka-upgrade na. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop up, hindi siya naka-hop up rubber, naka-premium nozzle, naka-hammer protection pad. Okay? Yun ang upgrade niya, ni-request ng ating mga bossing. Pansinin nyo yung nozzle niya, color red. Pag color red yung nozzle, ibig sabihin premium, big bore, malaki yung butas. Mas malaki, mas malakas. Pero dahil nga nag-fine tuning and trigger job kami, matipid pa rin siya sa gas kasi naitono siya ng maayos. Okay? Ito yung unit, napakaganda. Makikita nyo, upgraded, o front optic, rear optic, at saka naka-magwell. Wala ka nang hahanapin pa dyan sa unit na yan. Kung tikas, lakas, nandito na, pare-parehas. Okay? So, kunin natin yung magazine. This is the magazine. Ang magazine, maximum of 27 rounds. Okay? Sprayan natin, lagyan natin ng silicone oil. Press the valve, then spray. Pakita mo nga malapit sa camera. I-press mo yung valve, then spray. Ayan mga kartok, si Lucas, marunong na siya. Hindi, yan, atras mo pa. Yan. Para sakop na dalawang camera. Press the valve. Then spray. Yun. Tapos sa inlet valve naman. Layo. Okay, inlet valve spray. Yun, kaya na. Yun. Diba? Yun yung pinapakita namin sa inyo. Output valve, inlet valve. Okay? Output valve, pag i-sprayan mo, press mo para yung oil papasok. Tapos, ayun, maglagay muna tayo ng bala. Wala pa yung gas natin. Eh, no? Katakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Pump lang po. No? Mas mabilis pag meron kang reloader. Mas maganda pag meron kang reloader dahil mas mailalagay mo ng gusto yung bala. Ngayon mga karasa ko, sinubukan kong punong-puno 27 rounds. Pero pag kayo, huwag nyo ganong pupunuin kasi masisira yung spring. Pero dahil ipuputok naman natin kaagad, kaya okay lang. Ha? Ngayon, upside down, 12 kg. Itong unit na to, pwede sa 12 kg, pwede sa 14 kg. Pero, huwag mo nang gamitan ng CO2 kasi malakas na to eh. Okay? Upside down, 12 kg, then press down. Diretso, then press down. 1, 2. Mga orso, pag naglalagay kayo ng gas, hindi po pwedeng pahiga o patayo. Kailangan po patao. Tapos, dapat walang sumisingaw. Pag naglalagay kayo, tapos may sumisingaw, wag, pangit yun. Kailangan ganyan, no? Ayan, tingnan nyo, ha? 1. Diba, walang sumisingaw. Ibig sabihin, lahat ng gas pumapasok sa unit. Pag may sumisingaw, hindi pumapasok yung gas. Sayang lang. Okay? Ngayon, ito yung magazine. Yung unit, kasi natin, i-lock manually, isprayan natin sa slide stopper. Isprayan din natin sa nozzle, dun sa color red, sa pula. Okay? Then, okay na yan. Release. Then, rest. Pasok. Kasa. Ready to fire. Mga karsop, yung unit, makikita nyo may beaver tail. Hindi pa naka-deactivate to. Hindi pa siya naka-bypass. So, kailangan press mo with your palm para mag-fire. Okay? Ngayon, meron siyang safe. Ayan, no? Safe. Unsafe. Safe. Bababa mo lang. Depende. Kung magpa-fire ka na, unsafe mo na. Lahat ng mga sticker na nakalagay, pwedeng alisin. Bahala na po kayo mag-alis dyan. Again, mga airsoft, this is the 2011 Godfather Series 6.0. Upgraded, fine-tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, premium nozzle.
Firing po tayo. Firing. Double tap. Lucas, firing. Parang gusto mag-firing ni Jason ah. Okay, firing. Double tap, activated. Okay, kita nyo. Nag-open slide. Indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Attack. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. So, ito yung unit na to. Unit ng ating ka-airsoft Adonis Villanos of Lalig, Chaong, Quezon Province. Nakita nyo naman. Okay, so hindi pa natatapos dyan. Kanina, yung ka-airsoft natin from Cebu, isang rifle, isang pistol. Siyempre, hindi magpapahuli yung mga taga Quezon. Si Sir Adonis Villanos, bukod sa pistol, may rifle siya. Kaya lang, ang pinagkaiba ng rifle niya, yung nauna, CQB, ito, RIS. Mas mahaba. Mas accurate, mas malakas. Okay? Makikita nyo, full metal mula ulo hanggang baba. Napakaganda ng unit. Ganun pa rin. Medyo classic ang dating. May handle dito sa ibabaw. This handle will serve as your rear sight. Okay? Hindi lang this handle will serve as your carrying di ba? Kumbaga, rear sight nyo rin yan. Tulad ng sinabi ko, yung rifle hindi kinakasa, ha? Battery operated to. This is a modern type of a commando. Dito na nilalagay yung bala sa buttstock, hindi rito. Meron kasi mga commando na dito. Okay? Ngayon, to adjust. Para maalis mo siya dahil maglalagay tayong battery, hatakin. Okay, that's it. Then, lagay tayong battery rito. Yung battery. Di ba ba naman? Hindi ko yata naalis. Sige nga, pakialis. Ayun, kita nyo. Hindi ko naalis yung battery. Pero dapat aalisin nyo ha. Kasi lalo na pag magcha-charge. Yung battery kasi upgraded. Bawal malobat, bawal ma-overcharge, bawal ma-drain. Okay? So, ayan. Ngayon to, pasok natin dito, plug natin. Okay, then. Ano ginagawa ni ate mo? Hindi. Tanong mo anong ginagawa niya? Okay, balik natin ito mga airsoft ha. Okay, ngayon, ito na. Single fire. Rapid fire. Ayan, diba? Single fire. Rapid fire. Ganun pa rin. Meron siyang selector. Meron siyang modes, no? Safe. Single fire, 12 o'clock. Rapid fire, 3 o'clock. Okay? So, ayan. Ngayon, magpa-fire na tayo. Again, this is the magazine. Binubuksan. Binubuhusan ng bala. Buhusan natin. Okay? And then, sabihin mo, lumabas siya ron kung wala naman siyang ginagawa. Tulungan niya yung mama niya. Hindi niya kailangan bantayan si El. Okay, no? So, isara natin ito. Okay? Ngayon, meron siyang gear sa ilalim, kinakamot. Okay? Pag kinamot mo, ibig sabihin yung ibinuhos mo, itinutulak natin papanik, papunta sa unit. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi siya malalaglag. Okay? Ngayon, single fire. Sarap po. Ang haba. Rapid fire. Sarap. Napakaganda. Okay? Ngayon, tapos ka na maglaro. Naka-upgrade na kasi ito, naka-stage 1. Tapos ka na maglaro. Hindi pwedeng itatabi mo siya direkta. Hindi pwedeng itatabi mo siya ng yun na lang. Pag tinabi mo siya ng ganun-ganun na lang, natapos ka maglaro, tapos itatabi mo ganun-ganun na lang, masisira yung spring niya.
sayang yung upgrade na ginawa natin. Always, pagkatapos mong maglaro, release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay mo sa rapid, press mo ng 1 second. Then single, then safe. Okay, yan yung effective way para yung unit mo ma-rest mo ng maayos, no? Para yung unit mo hindi manghina, no? Kasi yung unit mo manghihina yan kung hindi mo talaga ma-rest. Sayang yung upgrade na ginagawa natin, sayang yung spring. Okay? Maki, anong pistol yung nasa table? Bossing, replay mo lang yung live, note ka ulit para mapanood mo. Okay? Rod Masaganda, salamat po, sabi niya. Thank you rin, sir. Thank you. Okay mga ka-airsoft, ito na yung unit na for shipping pupunta sa ating ka-airsoft, Adonis Villanos, Lalig, Chaong, Quezon Province. Ito po, parehas, full block. Yung kanina, full tan, ito, full block. Pakita natin, look. Ganito yun mga yan, ganito yun. Itong isa, going Mandawi City, Cebu. Yan, dito ka sa likod. Oh, saan ka? Hindi ko nakita sa camera dyan. Dito ka dito yan. Okay, ito going Lalig, Chaong, Quezon Province. Ito namang hawak ni Lucas, going Centro Mandawi, Cebu City. Okay? Ready for packing and for shipping. Mga ka-airsoft, please bear with us. Yung unit, i-video ninyo pag ina-unbox na ninyo. Tapos, pag ganito, may bagyo tayo, medyo merong konting delay. As much as we want, gusto namin makarating na maaga sa inyo yung unit, pero hindi namin kontrolado yung weather condition, no, yung pangyayari sa atin. Okay? Mga Arso, maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinabuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Mga Airsoft, please share the live video. Maraming salamat po sa inyo.